Alright, so good governance in action sa Pasig at sa Cainta, nagkaisa na plus AI scam warning. Ito yung mga update regarding Vico Sotto ngayon. So, sa panahon ngayon, actually, meron tayong bagong leader at sa Pasig City, tuloy-tuloy na umagos yung pag-asa. Siyempre, mula sa simpleng tricycle route agreement hanggang sa paglaban ng mga online scam na ginagamit ang technology laban sa publiko. Ito ang mga governance in action na dapat nating tandaan or dapat nating tignan. So, regarding this one, noong nakaraang linggo, tuwing napipirmahan or tuwing merong memorandum of agreement ng MOA sa pagitan ng Pasig at Cainta. Sa ilalim nito, pwede na magbaba ng pasahero ang mga toda ng Pasig sa Cainta at vice versa. Simple man pakinggan pero malaking ginhawa ito para sa mga driver at pasahero na wala ng palitan ng ruta, walang aberya sa border at mas maayos na daloy ng biyahe. Sa likod ng kasunduang ito, nakikita ang klase ng pamumuno na very collaborative, practical at hindi politika ang basihan. Katuwang rin nito si Mayor Joniel Kit Nieto ng Cainta at ang Cainta Tricycle Regulatory Unit ay madali silang kausap. Isang simpleng linya pero simbolo ng maayos na inter-LGU cooperation. Hindi lang sa transport kundi pati rin sa system ng pamahalaan. Siyempre, tuloy-tuloy lang ang reform sa event ng Market Encounter 2025. Inoorganisa ng Office of the Government Services or OGS. Muling pinagtibay ni Vico ang prinsipyo ng transparency at efficiency. Ayon sa kanya, honesty and integrity are the first step but they are not enough. Ngayon ay kasunod laban ay efficiency kung paano mas mapapabilis at mapapaayos ang serbisyo habang sinusunod ang bagong procurement law. And ang batas na ito ay naglalayong gawing mas transparent ang mga government transactions pero kung walang training at coordination sa pagitan ng government, private sector at civil society, maaari itong maging bottleneck imbes na solusyon. Kaya mahalaga ang mga ganitong forum para magkaintindihan ng tatlong sektor at syempre this one is really important. Habang abala ang governance reforms, tuloy rin ang physical transformation ng Pasig. Noong October lamang, 2025, nagkaroon ng ilang improvement projects sa lungsod mula road widening, drainage rehabilitation at bagong community centers. Makikita sa social media ng Pasig LGU ang tuloy-tuloy na pag-aayos ng green spaces, flood control measures at digital citizen services. Medyo consistent at yan ang trademark ng lideratong may direksyon syempre. Habang ang iba ay puro billboard, si Vico Sotto ay puro resulta naman. Tahimik pero syempre tuloy-tuloy ang trabaho. Regarding naman sa AI scams and public warning, sa gitna ng mga matagumpay at bagong hamon, nalaganap ang AI-generated scam videos. Ginagamit ang boses at mukha ni Mayor Vico. Noong November 4, 2025, may kumalat na bagong video kung saan kunwari ini-endorse siya ng produkto. Mismong si Vico ang nagsabi na hindi siya nag-endorse ng anything, especially mga scams na ganyan. Pati raw ang kanyang mother ay ginagamit rin ng mga AI health product scams, isang malinaw na paalala sa ating lahat na maging mapanuri lalo't lumalawak ang kakayahan ng artificial intelligence sa paggawa ng deepfakes. Kung makikita ang ganitong video, i-report agad sa Meta Facebook, ipakalat ang tamang impormasyon, pero syempre hindi na dapat madagdagan ang mga nabibiktima. So sa isang lungsod na dati ay kilala sa traffic at traditional na politika, ngayon ay unti-unti nang nagiging symbol of good governance. Mula sa Pasig Cainta partnership hanggang sa AI awareness syempre. At ang mensahe naman ni Vico Sotto na malinaw na ang pagbabago ay hindi kailangan masyadong flashy or maingay. Kailangan lang maging totoo at ito ang Pilipinas Politics. At sa Pasig City, patuloy ang pag-agos ng pag-asa. So maybe this is an early campaigning, but I will be consistent here. Ako nga pala si Magenta, and thank you for supporting this channel. And tuloy-tuloy lang tayo for Vico Sotto update. Sana patuloy kayong manatili dito because we are winning the game. And eventually, matutupad din natin ang pinaka-goal natin para sa tunay na bagong Pilipinas.